Magandang umaga po sa inyo ulit mga kababayan at nandito na naman po tayo sa panibagong episode ng Real Talk 1.0. Tandaan nyo hindi po ako nagyayabang sa Real Talk. Real Talk po yun Yung mga sinasabi ko po doon based on my experience. Kaya kung meron man sa inyo na nayayabangan sa akin, sorry. Pero kailangan ko lang po sabihin kung ano ang katotohanan sa mga nangyayari dito sa United Kingdom bilang isang Filipino migrant. Yung mga experiences ko, yung aking mga hirap dito sa buhay, at pati na rin yung mga masasayang moment ko rin dito. Kaya kung sinasabi niyo parang yabang naman ang dating ko, hindi sa inyo yun. Doon lang sa mga Pilipinong pasaway. At kung kilala nila ako, alam nila na sila yun. Diba? At hindi ako matatakot sabihin kung sino man yun. No? Pero syempre hindi ko babanggitin pangalan. Mahirap na diba? Kaya palaisipan pa rin. Pero hindi ko ito niyayabang sa inyo, mga subscriber ko, mga supporter ko, o kung sino man nanonood sa akin kahit hindi ka pa subscribe. Nagawa ko lang to dahil gusto kong sabihin sa inyo yung katotohanan na hindi madali ang mabuhay dito sa United Kingdom. Episode 5 na yata tayo ngayon ng Real Talk. So anong pag-uusapan? Pero before that, syempre, dito na naman tayo sa Wollaton ulit, di ba? Nice place dito mag-shoot So far, maraming tao ngayon kasi mainit. At hindi mahangin. Hindi katulad nung last time nandito tayo, napakahangin, di ba? Tapos, madaming tao ngayon. Madaming tao sa likod ko. Dati doon tayo sa kabilang pwesto. Pero ngayon lumipat tayo kasi may nakaupo na doon Saka nandun sila lahat. Nagkukumpul-kumpul sila lahat. So, bumili tayo ng kape natin. No? Kape muna tayo. Americano white. Tandaan nyo, pag order kayo ng kape dito, wag na sasabing Americano white para lagyan nilang gatas. Pero usually may binibigay naman silang gatas kung gusto mo. Okay? Siyempre, isa sa mga favorite ko, Ferrari Rocher, diba? So, ayan, bagong flavor nila, bagong chocolate nila, coconut, Pilipino, diba? Kasi ito yung pinakamasarap, dark chocolate. Masarap sa kape. Tapos, meron din akong biskop. Meron ba dyan sa Pilipinas? Wala yata diba? Masarap yan, sausaw sa kape. At meron din Quavers. See? Courtesy yan ng kaibigan ko. Diba? Quavers cheese. Para yung nakalimutan ko na, meron tayong ganyan dyan sa Pilipinas Okay? Sige, buksan na muna natin itong isang Ferrari Rocher. At kainin natin habang nagbablog tayo. Medyo meron tayong katabi ngayon, kaya medyo mahina lang ang vlog poses natin. So ano bang pag-uusapan natin ngayong araw na to? Ang pag-uusapan natin ngayong araw to ay all about bullying. Yung isang subscriber ko dyan na nag-message sa akin about bullying sa work. Totoo yan, may nangyayari talagang bullying sa work dito. Pero pagkaputi kasi gumawa sa'yo, very subtle hindi mo mararamdaman. Pero minsan, meron talaga, lalo pag sa lalaki na nangyayari, medyo mabigat kasi yung mga lalaki dito kasi na iba, medyo may pagka-alpha male kaya paparamdam nila sa'yo na mas superior sila sa inyo. So ako po, nung araw, hindi ko sasabihin kung saan ako binuli kasi mahirap na baka mamaya may magreklamo Basta isa sa work ko, ako po ay nabully. Medyo matagal na ako sa work na yon at hindi ko in-expect na mabubuli pa ako Kaya nagulat ako nung binuli ako ng loko-lokong yun. Ngayon, ano ba ako binuli nun? Actually, may balita na nabully na talaga siya Ito, puti ito Breton to. Dati din siyang cleaner nung panghapon, kaya kilala ko siya nakikita ko siya sa panghapon ako kasi ako dati, so nakikita ko siya sa hapon. Pero ang reputasyon niya sa pagiging cleaner tamad siya, mahilig siya tumambay, isa siya sa mga rapid cleaner. Ibig sabihin niya yung mga tinatawag lang pag may mga lilinisin. So hindi sanay ito sa paglilinis, pero napaka-odd, naging supervisor siya. Ang unang hula ko kaya naging supervisor kasi may connection sa loob. At totoo pala, nung na-research ko meron palang connection, may kamag-anak pala sa loob ng gonggong. Hindi lang yun, marami din palang kamag-anak na cleaner din at ward waitress. Okay? So hindi ko sasabihin ko saan kung sa ospital yan bahala na kayo mag-isip. So itong nangyari, pandemic time, siyempre lahat ng tao
very stress. Ang stress level napaka-high, di ba? Kasi bawat kwartong papasukin mo, lalo na kung infected yan at meron yung COVID, eh, chances pwede ka mahawa. Noong time na yun, wala pa, hindi pa ako nagkakaroon. Audit day ko yun Tuesday yun. So, medyo busy ako. Alam mo naman yung ginawa sa akin, tinawagan niya ako, pinalilipat niya ako ng ibang lugar. Sabi ko, bakit? Sabi niya, bila ba naman sagutin niya ako, sabi ba naman niya na bakit ka nagtatanong? Wala kang karapatang magtanong kung lilipat kita o hindi. Basta pag sinabi ko sa'yo lilipat ka. Sabi ko, ha? Sabi ko, ganyan ka pala mapagsalita sa mga tao mo? Sabi ko sa kanya. Kaya muna tayo. Sensya na kayo, may maingay sa kabila Ibirin mo, maayos naman ako ipag-usap sa kanya, bigla niya akong ginanon. Sabi ko, isip-isip ko nung ginaganon niya ako ng oras na yun. Ang tagal-tagal ko na dito sa trabahong to, wala pang gumanyan sa akin. Oo, may pinapagalitan ako. Tinatanggap ko naman pagkakamali ko. Pero tinanong ko lang naman siya, bakit mo ko nililipat? Anong oras na? Alas 9:30 na. Yung lugar na yun, kailangan nyo nililinis pa lang. Alas 6 pa lang, nililinis na. Maganda nga 5:30 in the morning nililinis na kasi ang nangyayari kasi doon sa area na yon, pagka inabutan ka doon ng alas 7, pununan ng tao yun, marami na silang ginagawa sa loob, kaya sagabal ka na, sagabal din sila sa'yo, sagabal ka din sa kanila. Alam naman niya yun siguro sa kapabayaan na niya, ano pa parang naging supervisor ka kung hindi mo alam kung anong oras yun ini-start at anong hour, kano ka urgent. Di ba dapat supervisor ka, alam mo yung mga ganun? Wala, hindi niya alam ba't may supervisor ka kung hindi mo alam? So wala na akong pakialam doon. Supervisor siya. Yun nandun na siya Pero bakit mo ko sasabihan ng ganun? Na parang putusan mo ko, parang aso? Nagtatanong lang ako, bakit niya? Alam mo, susundin ko naman siya Kahit kailan ka, lahat ng inutos sa akin ng supervisor, sinusunod ko. Nagtatanong ako, pero susundin ko din. Ito na, sa sobrang sama ng loob ko, binaksak ako ng telepono. Pero, pumunta pa rin ako. Nilinis ko pa rin yung dapat kong linisin according to him. Tapos, ito na. The next day, pumunta doon sa lugar ko. Naglilinis ako doon sa gitna. Dumating siya. Ikot-ikot siya doon. Hindi ko siya pinapansin. Kasi, ayoko baka masapak ko ayokong gagawa ng kasi pagka nanakit ka na dito sa UK, ikaw may kasalanan ikaw matatanggal, baka makasuhan ka pa ng kaso. Kaya kahit ba aping-api ka na, tiisin mo na lang, daan mo na lang sa proper channel, ireklamo mo. Kaya ako, ito pala, bago pala natin ituloy, kung kayo ay nagtatrabaho na dito sa UK, mapa saang lugar man, hospital, restaurant o kahit saan, factory, kailangan mo mag-member ng union. Ano mo bakit? Kasi yung union, pag may mga ganyan kang reklamo, sila ang sasalo sa'yo. Tutulungan ka nila. Kasi nandun ako may mga aksidente kang nagawa, may namatay o ang union, magpo-provide yan ng lawyer sa'yo Yun ang alam ko Kasi mahal magkaroon ng lawyer dito. Hindi mo ma-afford. Kaya safety net yan. Although babayaran mo lang naman dyan sa Unison kasi alam ko 10 pounds lang Hindi mag-member ka dati nga 5 piso lang yan Kung mag-member ka ng union 5 pounds, 10 pounds a month, okay na yun. At least pag ganyan may mga bullying supervisor, pwede mo yung reklamo. Bullying manager, pwede mo yung reklamo. Alam mo, ingat sila dyan kasi pag nag-apply sila sa ibang lugar, lumalabas siya sa record nila na pag may nagreklamo sa kanila, nagka-count yan. Kaya sa mga CV nila, pag gumawa sila, pag chineck sila ng mga employer nila, lalabas yan. Kaya importante yan. Kung may union ka, talagang pressure na pressure. Gamitin mo yung union mo, ireklamo mo. Yung nga lang, minsan pag-iinit ako, hindi, pero pag talagang hindi mo na kaya, yung talagang mapapatay mo na, reklamo mo. So ituloy natin. Pumunta nga siya doon sa lugar ko. Nandun siya, paikot-ikot siya doon, para siyang asong minamarkahan niya ng ihi niya yung mga gilid-gilid. So mamaya lumapit sa akin, sabi niya, kailangan daw niya makipag-usap sa akin. Alam mo, ang taas ng boses niya, nagtinginan lahat yung mga doon, mga kasama ko doon. Nagtinginan lahat. Sabi ko, sige, sabi ko mamaya, balikan mo ko dito, mag-usap tayo. Sige, di natapos na yung tanghali, bumalik. Nagbabap ako ng floor. Hindi ko pinapansin.
talaga may tugo ko eh. Sabi niya, I need to talk to you. Ganun. Eh, ang masama, merong isang supervisor ng unit na yon na nandun din. Mas mataas sa kanya. Pero hindi sila same level ng trabaho. Nakikinig pala. So sabihin ko na, may nurse doon. Deputy nurse sa tabi ko. Nung sinabi niya yung mga words na yon, hindi niya alam na naobserbahan pala siya. Kasing dating niya, yabang eh. Kasta niya, alam mo yung pag maglakad tapos I need to talk to you. Ganun pa yung dating niya. Tapos okay, sabi ko, sumama ako. Punta kami dun sa quiet room kung saan may mga pasyente, yung bisitang pasyente dun nag-stay. Alam mo, pagdating dun, nilibak-libak niya ako. Bakit ko daw siya binastos, ganyan-ganyan. Sabi ko sa kanya, ang sabi ko lang naman sa'yo, bakit mo ko nililipat? Yun na naman question ko Hindi naman kita isusuwayin ka ako, susundin ko naman yun. Pero yung dating mo sa akin, ang sinabi mo wala kang karapatan magtanong. Sabi niya, totoo, wala daw akong karapatan magtanong. Kung ano daw sabihin ng management sa akin, sundin ko lang daw. Gago ka pala, sabi ko eh. Gusto mo, kung tatalon pala ako, susundin kita. Kasi sabi ng management, sinabi mo, tatalon. Sabi niya, hindi naman yun eh. Hindi, ako tinatanong lang naman kita, bakit wala akong karapatan magtanong? At saka mali naman yung ginawa mo, anong oras mo na ako pinadala doon? Hindi mo nga ako inabusuhan kahapon eh. Alam mo pa, pag yung mga ibang supervisor pa nagugutos sa akin doon, yung the other day, sinasabihan na nila ako kung anong oras ako magsisimula. Eh ikaw, anong sinawa mo? Hindi ka nga nag-apologize sa akin eh. Nalilipat mo ako basta-basta eh. Aba, hindi siya na-antig. Siya pa rin ang tama. Tapos sinabi niya sa akin, hindi. Susumbong kita doon sa manager natin. Ang laki niyang tao. 5'8 yata yan, 5'9. Laki ng katawan sa akin. Susumbong daw niya ako doon sa manager naming babae. Bakla po pa yan. Sabi ko, di sumbong mo ka ako. Sabi ko, alam mo ano ka? Ginanong ko yan, tinulong ko talaga. Pagkaharapan kami, tumayo ako na. Sabi ko, you're a fucking bully. You are a fucking bully. Sabi ko sa kanyang ganun. O anong sinabi niya? Patayo siya. Sabi niya, I'm not a bully. Sabi niya, yeah, you are a fucking bully. Sabi ko sa kanya, go back to your manager. Bring your manager here. Sabi ko sa kanya ganun, I don't care. I didn't done anything wrong to you. I just asked you. And now you're gonna say to me that you're gonna tell the manager what I did to you? May kalalaki mong tao, hindi mo na-take yung sinabi ko. Ano ka? Sensitive? Emotional? Anong pagiging lalaki mo kung gano'n ka? Iyakin ka pala? Laki-laki mo? Alam mo, yung taong yan, napakayabang yan. Noong araw pala mayabang na yung nung unang supervisor namin yan sa cleaning, niyabangan ka agad ako niyan. Hinawak-hawakan niya lahat ng mga arch, yung mga nasa taas ba, yung nasa pintuan, yung sa taas ng pinto. Yung mga puti mahilig niyan eh. Hindi nila ako madumi. Ang dumi, yung corridor. Hindi ko naman trabaho yun. Kasi doon lang ako sa loob ng ward. Hindi ko trabaho yun doon sa may corridor. Sabi niya, tinawag pa niya ako. Yung tao, ganun pa, tinusut-sutan pa ako. Sabi, yes. Sabi niya, look. Filthy. Sabi pa. Excuse me mate, sabi ko sa kanya. That's not my responsibility. My responsibility is stop from this door. That's the corridor. The afternoon people do that, not me. Afternoon cleaner. Pahiya siya sa akin. Sorry. Ganun siya. Tangina. Sorry Hanggang ngayon ano na yan, magtatatlong taon na yan, pero masakit pa rin sa akin yung ginawa niya Tapos alam mo, hindi na siya bumalik. Pero alam ko gusto pa rin bumalik nun Pero kung gusto niya ng away, mag-away kami. Doon kami sa labas ng ospital. Magkapagsuntukan ako sa kanya. Huwag lang siya tatalikod kasi ayaw kong dehado ako sa kanya. Dahil malaki siya. Pero pag tumalikod siya, sorry siya. Kung ano madampot ko dyan, baka maipalo ko sa kanya Ganun na talaga yung galit ko Alam mo, nag-iisip na akong tumawag ng union noon, time na yun. Pagkatapos ng tinawagan ako ng isa pang supervisor, pinapupunta ako sa opisina. Sabi ko, no. Sabi ko, hindi ako pupunta dyan. Pinatatawag ako ng manager na yun na sinasabi niya na isusumbong daw niya ako. Pinatatawag ako.
Sabi ko hindi ako pupunta. Pupunta ako diyan, magpaset kayo ng meeting, sabihin niyo sa akin, tatawag ako ng union para yung union yun ang kakausap sa ating dalawa, mag-intermediate sa atin. Kasi sabi ko, sobra ka ako ginawa sa akin yung ano niyan, yung supervisor ninyo. Gusto nga natin ng waivers. Ay wala naman ako. Pasensya na. So ito na no. Pinatatawag nga ako. Sabi ko hindi. Kailangan ko ng union bago ako makipag-meeting sa inyo. So natapos yung araw na yun, hindi ako nakita ng kahit sino, kahit yung supervisor na yun, hindi niya ako nakita. Kahit yung manager, hindi ako nakita. The next day, nag-iba ang istorya. As early as 9:30 in the morning, bumaba yung manager. Sa totoo lang, yung manager, marami din siyang reklamo. Marami reklamo din sa kanya ng bullying. Kasi sa totoo lang, bully din yung manager na yun. Kilala ko yung bully din yun. Binuli din ako noon, pero marami kami. Kasi nung time ng pandemic, inuutusan niya kami maglinis sa loob. Sabi namin, hindi kami maglilinis sa loob. Maglilinis na kami dyan sa loob pagka meron ng mga PPE. Inuutusan niya kami pumasok doon ng walang PPE. Kasi nung time na yun, nagkakaubusan na ng mga apron, nagkakaubusan na ng mga mask. Bilang mo, i-release mo yung sarili mo doon sa loob ng infected area. Oh. Di ba? Mali naman yun, di ba? Pinipilit niya kami. Or else daw. Sabi namin, no. Ang dami namin. Siguro mga 6 kami. Hindi niya kami nautusan. Kasi ang dami namin. Pero pag isa lang yun, baka matakot ka, di ba? Kasi baka tanggalan ka ng trabaho eh. So yung manager at saka yung kanyang tao na yun, yung baby boy na yun, pareho silang parang magkakanin sila. Ewan ko ba, sinihimod siguro yung pit ng manager, babae yung manager eh. Pero may pagka, divorce siya. Medyo, malakas ang personality. Marami yan dito sa UK. Mga babae na mukhang divorce siya, malalakas ang mga personality na mahirap mong banggain kasi pag binangga mo, malilintikan ka. Dami yan dito. Yung pinapayo ko sa inyo mga kababayan, mga bago dito, mga lalaki. Pag nakakita kayo ng mga ganon na manager na mamiikli ang mga buhok, na akala mo tibo-tibo, ingat kayo doon kasi galit yan sa mga lalaki. Sa totoo lang, sa ward mas maganda ang naka-in-charge lalaki kaysa sa babae. Mas organized sila. Ilang lalaki na yung nag-manage sa amin sa ward. Kaya sa amin kasi, sa cleaning kasi napakadaming babae. Kaya minsan, lalo na katulad nun, yung manager na yun, hindi ko naman sinasabing lahat pero yung manager na yun, medyo malakas talagang personality niya. Iba siya magsalita eh. Kaya minsan, kahit hindi niya ini-aim na mabuli ka, parang binubuli ka na rin. Kasi iba yung dating niya eh. Malakas ang personality niya eh. So, bumaba siya. Di sinabi ko sa kanya, hindi siya committee boy, hindi siya nagsasakita. Pinakikinggan lang niya ako kasi ingat siya eh. Ingat siya kung anong sabihin niya. Baka mamaya matandaan ko na naman binubuli niya ako. Pwede ko siya talagang isumbong na sa lagyo niya. Alam ko sang katok balita chismis lang, balita, napakadami na raw reklamo nun sa union. Kaya siguro ingat na ingat siya sa akin. Kasi dati grabe yun, talagang pahiyain ganun matindi. Alam mo kung mga kababayan, pag ang supervisor, pinagalitan ka sa gitna ng maraming tao, hindi nila pwedeng gawin yan dito. Tandaan ninyo, hindi kayo pwedeng magpabuli. Pag may gumanon sa inyong supervisor, ireklamo ninyo. Yung mga Pilipino, mga cleaner, pag may gumanon sa inyong supervisor, reklamo nyo. Hindi yung pwedeng papahiyain ka sa maraming tao, kahit napakatamad mong cleaner. Hindi pwede yun. Kung gusto nila, hilahin ka nila sa isang sulok, dalhin ka sa cupboard, doon sila magpaliwanag, doon kanila pagalitan. Pero kung papagalitan ka sa gitna ng ward, nakaharap yung mga nurses, mga healthcare assistant, doktor, mali yun. Dati ganun siya. So nung dumawa siya doon, nakiusap siya sa akin, pwede, wag muna daw ako magdala ng union at mag-usap kaming dalawa. Sige, pinagbigyan ko, nag-usap kami. Ay, sinabi ko sa kanya kung anong ginawa sa akin ng kaibigan niya na yun, na supervisor, na tao niya. Kinuwento ko lahat. Sabi ko, alam mo, supervisor mo, mas bastos pa ka ako sa iyo. Walang galang ka ako. Ikaw nga, ginagalang mo nga ako. Yung supervisor mo walang galang. Paano naging supervisor ka ako yun? Ganun pa rin makaasta. Tao niya ako, di ba? Dapat mahalin niya ako. Dapat alagaan niya ako. Kaya utusan niya ako eh. Hindi naman ako susuway sa utos niya. Tinatanong ko lang. Ang
ang usapan, ang nakalagay sa kontrata, pwede ka nilang ilagay kahit saan. Kasi yun ang nakalagay sa kontrata mo. Pero hindi sinabi sa kontrata, hindi sinabi sa rules ng cleaning services na hindi ka pwedeng magtanong. Pwede kang magtanong, bakit hindi ka pwedeng magtanong? Sabi ko sa kanya doon sa manager, hindi ba pwedeng magtanong? Sabi, hindi, pwede naman. Oh, ano sinasabi niya na hindi daw ako pwedeng magtanong? Basta sumunod na lang ako, aso. Sunod na lang daw ako kung anong sabihin niya. Ay, Diyos ko. Alam mo, ang tagal-tagal ko na sa trabaho mo to. Doon lang ako nakarananas ng gano'n. Hindi ko alam kung anong problema ng taong yun. Siya lang ang gumanon sa akin. Wala naman ako problema sa trabaho ko. Maayos naman ako, nakakakuha ko ng mga 100% audit. Yung mga ibang supervisor, tuwan-tuwa sa akin. Yung ward ko mismo, tuwan-tuwa sa akin. Pero siya, hindi ko maintindihan kung anong problema niya. Yung supervisor na yun, yung lalaking supervisor na baby na yun. So, ano nangyari? Nag-apologize yung manager sa akin. Ha? Nag-apologize. Kasi kung hindi siya mag-apologize, the next meeting namin, talagang isus. Ito pang nakakatuwa eh. Yung immediate manager ko, kasi hindi ko naman sila manager eh. Sa ibang block sila eh. Iba mo nakisuyo na nga lang sila, sila pang matapang, sila pang galit. Yung immediate manager ko at immediate supervisor ko, walang kaalam-alam sa nangyayari sa akin. Kaya nung pagkatapos nun, after a month, nakawit ako yung supervisor, kinento ko sa kanya, sabi niya, ba, wala kaming kaalam-alam dyan. Sabi ko, bakit ganyan na nangyayari sa atin, kako? Kayo yung supervisor ko, yun ang manager ko, bakit hindi ninyo alam? Inuutosan pala ako, hindi man na dinaan sa inyo. O tinan mo, walang kwenta talaga yung supervisor na yun. Walang kwenta. Hindi ko alam, at alam ba ninyo, lumipat ng ibang lugar. Managerial din ang trabaho niya ngayon. Hindi ko maintindihan bakit. Yun lang ang tingin ko dyan. Meron siya talagang contact sa loob. May contact talaga siya sa loob. Malakas siya. Tapos alam mo, pagkatapos ng mga pangyayaring yan, nabalitaan ko na yung area pala yung sa mga supervisors na kasama niya na sa cleaning namin, sinusuka din pala siya. Ayaw siya kausapin. Ayaw na makipag-usap sa akin kasi hindi lang pala siya ganyan sa akin. Sa lahat ng tao, napaka-arrogante niya. Kaya alam mo, hindi siya nagtagal dun eh. Umalis siya, kaya nga nalipat na naman siya sa iba. Nalipat na naman siya sa ibang lugar. Kaya ito lang mga kababayan. Huwag kayo masyadong mag-expect na kung baka nasa isang lugar na kayo, okay na kayo, kampante na kayo doon. Tapos biglang may darating na ganyan, madidepress kayo. Sa totoo lang talagang madidepress kayo. May stress kayo, madidepress kayo kasi mahirap mabuli dito sa UK. Kaya ikaw, kababayan, yung nakipag-usap sa akin, alam ko, ang bumubuli sa iyo dyan, mga Pilipino eh. Sa ospital na yan, Pilipino bumubuli sa iyo. Kaya kung hindi mo na matiis kung may union ka, ireklamo mo sila. At ano pa sabi mo sa akin, chinichismis ka doon sa big boss ninyo, sa ward manager, kaya pati ward manager galit sa iyo. Kaya ingatan mo yan. Pero ang payo ko lang sa iyo, wag na wag kang mananakit. Kahit gaano pa katindi ang bully sa'yo, tumalikod ka na lang. Huwag kang manakit, huwag kang manigaw, lalo na pag nandun ka sa ward, huwag mong gagawin yun. Pag lumabas ka siguro ng pintuan, o gate na lang, huwag pintuan ng ward, gate. Doon mo kumprontahin. Pero tandaan mo, kung grupo ng mga Pilipino yan, ingat ka rin, kasi pagkakaisahan ka ng mga yan. Sa awa naman Diyos, wala namang bumuli sa akin sa trabaho dito ng Pilipino kasi wala akong kasamang Pilipino sa trabaho ko, which is a good news. Kasi ang balita dito, pag marami kang kasamang Pilipino, mas matindi ang inggitan, selosan, yabangan, bulihan. Yan ay katotohanan, real talk lang. Kaya mas mabanda pa actually, kaya nga gusto ko yung City Hospital kasi walang masyadong mga Pilipino dyan eh. Pero ngayon dumadami na, pero hindi naman sa area ng cleaning eh. Sa mga nursing madami sila, pero sa cleaning konting-konti lang. Sa panghapon marami, sa pang-umaga marami din, meron din, pero kalat-kalat. Pero yung other hospital, yung sa Queens, napakadaming cleaner na napakadaming cleaner nun, lalo sa panggabi. Kaya ewan ko, hindi ko na alam po ano nangyayari, pero may balita nga ako doon na maraming nagkakainisan doon, nagkakaanoan. Kaya alam mo, sa totoo lang, mas maganda pa talaga yung wala ka ng katabahang kababayan mo.
para tahimik ang buhay mo, di ba? Yun yung kaibigan mo na nga lang eh, hindi pa natatahimik ang buhay mo, yung pa kayang kasama mo pa sa trabaho, di ba? Kaya huwag ka mag-alala, marami pa akong kikwento sa bullying. Yung subscriber ko na yan na nagkwento sa atin na yung mga nangyayari sa kanya, kabago-bago pa lang niya dito, binuli na kagad siya sa trabaho eh, kawawa naman eh, diba? Eh sabi niya sa akin, malaking tao kuya eh, kung papatulan ko na yun baka mapabagsak ako. Sabi ko wag mong gagawin yan kasi pwede ka diyang i-demanda ng assault. Makanti mo lang yan, masampal mo lang yan o matulak mo yan, pwede kang i-demanda ng assault at pwede kang mawalan ng trabaho. Kasi nangyari na rin yan doon sa amin na dati na dalawang puti nag-away, yung isa malaki, yung isa maliit, parang babae to, pinitsaraan niya yung maliit, inangat niyang ganun. So, hindi naman nagreklamo yung maliit, ang problema yung nagpitsa, yung nagganon, yung ano, kasi yung maliit kasi medyo makulit yun eh, kailangan talaga intindihin mo siya, para may pagka ADHD siya eh. Makulit talaga siya, mahilig siya mangasar, napikon yung isa eh, pinitsarahan niya. Yung pinitsarahan niya para hindi lang siya matrobo, nagsumbong doon sa ano namin, sa bisor namin. So nag-imbestiga. Hindi naman siya yung nagsumbong yung pinitsarahan. Ayaw na nga niya maging ano eh. So nangyari, nasuspindi sila pero may bayad naman yun. Tapos after 6 months, pinatawag sila. Tinanggal yung nanakit, yung nagpitsa, yung nagganon, inangat siya. Kaya huwag na huwag niyong gagawin yun mga kababayan na mananakit kayo, na magpiphysical kayo kahit yung hatakin nyo na yung kamay dahil galit na galit kayo. Huwag na huwag nyo gagawin yun kasi dito napaka-importante dito, huwag kang mananakit kasi pag nanakit ka pwede kang makasuhan. Kahit ikaw pa yung aping-api, huwag kang mananakit. Kasi magdadala ng mga kutsilyo o mga gunting, mahirap din yan kasi mamaya mag-blackout ka, saksakin mo lang bigla, di ba? Kasi pag binubuli ka, hindi mo na kaya, tumalikod ka na lang tapos gumawa ka ng legal matters, legal dalhin mo sa legal, either i-reklamo mo sa union o mag-file ka ng complaint sa opisina. Okay? Sige, 20 minutes na kaya malamig na yung kape ko. Sige po, ako po ay magpapaalam na at maya-mayang konti uwi na rin at tubusin lang itong kape at mag-edit na naman at off pa ako bukas, magpagupit tayo kasi medyo mahaba na ang buhok eh. Sana makahulayan din, di ba? Sige po, ito po ulit si Polo Campo. Natapos na naman natin ang isang segment ng Real Talk at marami pong salamat at sana makabigay po ng inspirasyon sa inyo ang mga sinasabi ko, lalo na po doon sa mga bagong migranteng Pilipino dito sa United Kingdom at maging po sa mga ibang bansa. Thank you so much for the way it goes.